Sa kalumpit pa rin sa Bulacan, siksika na nga wala pang kuryente sa isang evacuation center doon. At dahil madilim, isang sanggol ang napainom ng gaas dahil inakala ng kanyang ina na tubig yun para sa kanyang gatas. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng dilim, ang maliit na simbahang ito ang nagsilbing tahanan ng mahigit 100 evacuees sa May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Mahigit isang linggo nang nagsisiksikan dito sa United Methodist Church ang mga pamilyang lumikas dahil wala pa rin kuryente. Kahoy at uling lang ang gamit nilang panluto. Sa sobrang sikip dito sa simbahan, nakikita nyo naman halos patong-patong na yung mga natutulog na bata. At bago po kami dumating dito, itong kaisa-isang gaserang ito lang ang nagpapailaw sa buong evacuation center. Nagbigay ng generator ang barangay, ngunit bukas lang ito mula alas 6 ng gabi hanggang hating gabi. Dahil nga walang espasyo, alas 4 na ng madaling araw may ilang hindi pa natutulog. Pagka po may nakabangon, kami naman po hihiga. Liwas-liwas po. Ang mga bata nangangayayat at nagkakasakit na sa kakulangan ng gatas at pagkain. Si Alan nga, na-ospital pa ang 4 na buwang sanggol. Nung gabi, nagtimpla ng bede ng anak ko, ang asawa ko. Ay nadampot ng gas. Hindi po niya alam. Siyempre, madilim. Yung anak ko po, nilalagnat yung siya na yun. Ito nagtatay. Hanggang ngayon, hindi sila makabalik sa mga bahay nila. Dahil kapag high tide, tumataas pa rin ang baha. Kulang po. Kasi po yung pagka dumating, tulad kanina, yung dumating, isasaing nga, yung bukas wala na naman. Nangangailangan ng mga evacuees ngayon ng tubig, pagkain, gamot at mga gamit ng sanggol tulad ng diaper. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.